Eh, yung kanya nga, Porsche Carrera, na kulay puti. Nung yung pinto hindi masara ng maayos, kailangan mo pang galabugin na gano'n para masara siya, para maglapa. Nung tiningnan ko sa mga listahan ng yung mga for sale ng mga sasakyan sa Bulacan, may mabibili ka ng Porsche na Carrera 185K. Eh mahal pa yung Vios ko. 2015. 380K ang bili ko, yung Type G. Pero hindi ko pinagyayabang yun. Hindi ko pineplex. Bakit? Eh yan naman, di ba, kung yan binigay sa'yo, hindi na kailangang malaman pa ng buong mundo na ako, nakasasakyan ako. Eh si Kulaong, naka Porsche Carrera na 2011, pinagyabang. Tapos, alam nyo kung ano sinabi ni Kulaong, yun daw Toyota Fortuner. Sabi niya, may dumating kasi Toyota Fortuner. Sabi, yan ba boss? Sabi nung kausap niya, sabi ni Kulaong, ha? Toyota Fortuner? Di ako sumasakay diyan, pang magsasakayan. O, kita nyo kaya bang hindi daw siya sasakay doon, pero sumasakay sa Avanza na Grab. Diba? Napaka-hipokrito. Hindi mo kaya ang Ferrari. Okay lang yan. Eto, sampalin kita ng pera. Gusto mo? Oo. Mga kahombre ko, bilang isang Pilipino na naging OFW, matagal din ako naging OFW, naging sobrang hirap sa akin na humanap ng mapagpapadalahan ng pera. And actually, sa totoo lang, yung hard-earned money. Laktawan na natin yan. Inggit na inggit si Kulaong dyan sa kinikita ni FG dyan sa na yan. Top send. Pero, mga kahombre ko, ayon kay Norman Gusgusin, Are ay susi ng Porsche. Are ay susi ng Porsche. Kayin lang pala yung sinasabi nyo, eto yung Carrera. Nakakahiya. Alam nyo ba to kung ano to? Alam nyo kung ano yan? Hindi nyo alam kung ano yan. Eto pa isa. Alam nyo ba kung ano yan? Ayan Alam nyo kung ano to? Meron ba kayo nito? Wala kayo niyan. Dalawa yan, pare. Dalawa. Nakita mo? Mambabash ka, isa ka palang hampas lupang patay gutom. Tumahimik ka na. Kain bubog, nguya pa ako ka. ayun pala ang meron ka ay yung Ford E150 mo. Nakakarag-karag na. Gusto lang nating bigyan ng diin. Bakit? Di ba nasabi ko na yan sa natin, yung naka-left ako, nasabi ko na yan Grabe yung alog nung sasakyan ni Kulaong. Mukha si Rana Molyin ito shock Itong si Makagago ay hindi niya Ayun grabe ang talbog, di ba? magawang makundi na. Parang mas comfy pa ang ride ng jeep kesa sa E150 mo. Tingnan niyo naman yung stress ng tao na ito sa loob ng karang-karang yung sasakyan. At huwag niyo hong kakalimutan, mga kahombre ko, itong Ford E150 na ito ay matagal nang wala. Dapat. Kasi ipinaraffle niya ho ito. At itong babaeng ito ho ang nanalo sa paraffle niya. Ayan na. Yan na. Hindi ko nung katali yun, nakaparati siya ating mga ID. Yung ano to, sa TikTok. Hindi na nanalo Hindi naman pinakita kung paano ni Raffle. Kumakalat na tambus yun. Hello po. Sa TikTok po, sir. Okay. Nanginginig ako na na-excite. Opo. Ayan po. Nakikita niyo po ba yan? Wow, Ayan. Yes. Totoo yan. Ang biyaya, dapat pinag-iingatan. Hindi na kailangan ipagyabang pa. Pero si Kulaong, putya. Ultimo pagkain sa umagahan na libre, pinagyayabang pa. Alam mo yung putya. Yan na yung kalaban nakaranas niyan. Parang ganun Diba? Ay, naku, yan lang naman nakita namin Nasaan yung sinasalpakan ng susi na yan? Wala. po natin yung combination ako. Ay, Tayo po yung nasa live. Opo.
ka. Following. Uy, followers talaga ni boss. Matagal na po mula nung pandemic pa po yan. Opo, congrats po. Tapos hindi sinabi dyan sa part na yan, sa napanood ko yan, hindi sinabi na siya po ay parte ng PNP. May ID ka po bang nandiyan? Opo. 2 valid ID po yung ano natin. Goods, nakapalo. Yes! Sapa natin ang ID guys. May sasakyan na ako. Dalawa. Oo nga po. Mahirap pindutin yung ano yan. Kumbaga parang ano to kasama to sa scheme ni Kulaong na nagbibigay ng ganyan sa sakit. Alam nyo, may kwento tsak behind dyan sa parapol kuno na yan Kasi mapapaisip ka, pinamigay, pinarapol, may nanalo, tapos ngayon, nakikulaong ulit yung sasakyan. So may something na doon, di ba? Dalawa lang. Dami niyo pong ID Ano po? Voters ID, biyaya. Voters First ID. idea sa kanila. Yun guys, only 150. Okay. Wow! Andiyan pala si Dong Batalang ba yun? Yung na pumapalakpak na yun? Thank you very much. Diba? Paano nangyayari na bumalik sa'yo yung E150 mo? Nako! Another kabalbalan mo na naman yan. Another question mark na naman yan. Ay! Diba? Oo, totoo yun. Kanya yun. Pinamigay niya, wala tayong pakialam doon, pinamigay niya. Pero bakit nasa'yo na naman, di ba? Paano nangyari yun na pinarapol mo tapos bumalik na naman sa'yo? Nako po, Norman Gusgusin. Kailan ka ba matututo? Di ba? Sasakyan mo nga, pinarapol mo kuno, hindi pala totoo. Sa'yo na yun, ha? Papaano na yung mga itinulong na mga OFW sa'yo para ipamigay mo sa humanitarian mo kuno? Totoo yan, scripted. Kasabwat yan, Brian. Ate Matcha. At si Matcha Mochi ba to? Matcha Muchacha na? Nagmumukhang slap soil si Kulaong. Kulang sa acting. Di ba, Kuya Henry? Pinarapol din nung nanalo sa raffle noon at si Kulaong naman yung nanalo this. Pinarapol back, parang ganon. Raffle back natin tong E150 tapos nanalo naman si Kulaong. Diba? Mas lalo na. Oh my God! Ay, Mas lalo na talaga yung mga bigay ng mga mamis, bigay ng mga OFW katulad ko, di ba? ng durog. Pero lahat ng ito ay allegedly lang. Walang iya ka makagago, allegedly. Kahit anong gawin mong flex, Norman Gusgusin, sa mga tao, hindi na matatanggal ang kabulastugan na tingin sa'yo ng mga tao. Kasi sa panahon ngayon, mga kahombre ko, ang flexing ho ay ikinamumuhi na ng mga tao. Lalo na at mulat na ang mga kahombre ko na nanunood dito madalas sa aking mga videos. Hindi mo maloloko yung mga yan, Norman Gusgusin. Ako ang pinapanood ng mga yan. They know kung paano mag-fact check at mag-reality check. Nako, hindi mo kami maloloko, Norman. Malabo yan. Hindi totoong sayo yan. Kung totoong sayo yan, hindi ka na kaya para magpabalik-balik sa Parañaque City Hall. Preliminary investigation pa lang naman lahat yan. Pumila ka pa nga sa PAW in high hopes na matatanggap ka. Hindi mo na kami maloloko. Tapos na yung mga araw na yan. Pero ang Tapos na yung mga araw ng panloloko mo, Kulaong. Ate Virgie, na pang content niya lang yan para may mauto pa siya. Tama po. Ellie Mads. Paano kaya pag dumating yung time na magkasakit na si Kulaong, iiwan na yan siya ng mga kasama niya. Kamag-anak at pamilya, wala na siya. Totoo yan. Ganun mong mangyayari dyan. Tatanda mag-isa. Pero ang tanong, mga kahombre ko, sigurado ka ba na sa iyong pinag-flex mo? Ha? Patunayan mo muna yan. Kasi kung di mo mapapatunayan, walang maniniwala sa'yo.
Allegedly. Allegedly. At ito ang tamang paggamit ng allegedly, Norman, ha? Makinig ka mabuti, ha? Kasi ako yung At saka sinoplak naman na ni Po Genius yan, hindi daw talaga kanya yan. maestro mo eh. Kasi sa totoo lang, sa akin ka natututo. Makinig ka sa maestro, ha? Norman Gusgusin. Allegedly, ayon kay Food Genius, mga kahombre ko, ang speedboat daw na ifineflex si Norman Gusgusin ay hindi sa kanya, ngunit kay ex-mayor Jesus Ladaran. Allegedly. Ang Yun. ina mo makagago, allegedly. Oh, yun. Ayun ang tama. Pilipino ka pa naman. Diba? Inaandira mo pa naman ang aking pagiging Sri Lankan. Half Sri Lankan. Eh di half Gago, no? Alam nyo kanina, nung pinapanood ko to, si Joy katabi ko, nung pinapanood namin tong video na to. Dito sa part na to, nagsalita talaga si Joy. Bira mag-ano yun sa akin, sa mga binablog ko. Hindi yun sa politika, hindi yan kumikibo. Dito kay Kulaong, tawa-tawa lang yun. Nakikitawa lang. Pero kanina talaga nagsalita yung asawa ko. Kasi ang sama ng sinabi ni Kulaong dito. di half baho pala yan. Bababaho yun eh. Kaya naman pala, makabaho pala dapat ang pangalan niya, hindi makagago. Makabaho. Oo. Kaya hiya naman yung lahi ng tatay niya. Nag-anak siya ng isang duwag na katulad niya. Inangina mo, hindi ka bagay dito sa Pilipinas. Pasalamat ka, hindi ako naging senador. Kung naging senador ako, ikaw, o-order ako ng pangalawang tukhang, ikaw una kayo patutukhang, animal ka. Wawakasan na kitang Sri Lankan ka. Hindi ka naman Pilipino eh. Wow, Indiano ka o Sri Lankan na ano. Mas mabaho ka, gago. Tingnan mo nga, ang lahi mo, pinakmabahong lahi. Yung lahi mo nga, pinakmabahong lahi eh. Hindi ka naman Pilipino, puking ina mo eh. Yung lahi mo, yan ang pinakamabahong lahi. Sasabihin mo, mabaho bunganga ko. Yung bunganga ko, mas mabaho yung bunganga mo. O, di ba? Sasabihin mo, mabaho bunganga ko. Eh, yung lahi mo nga eh. Yan ang pinakamabahong lahi sa balat ng mundo. Hindi ka ba nahiya sa sinasabi mo, puking ina mo? Yan lahi mo nga eh. Yan ang pinakamabahong lahi sa balat ng mundo. Hindi ka ba nahiya? Hindi ka ba nahiya sa mga Pilipino? Nakikipilipino ka lang? Mabaho yun, mabahong tao yan eh. Pinakamabahong lahi sa balat ng Republika ng Pilipinas yun. Pinakamabahong lahi sa buong mundo pala yun. Yung lahi niya. Tingnan mo yung lahi niya. Pakabaho, di ba? May sakit, parang hindi ko na siya nakikitang normal. Parang may sakit to eh. Namintas ang mabango. Ka nga siya ro sa lahi niya eh. Kaya dito nagtakbo sa Pilipinas eh. Napaka-racist. Alam niyo po ako nagtrabaho ako na Malaysia. Marami kong mga nakasamang iba't ibang lahi. Nepal, Bangladeshi, Indian, Iranian, ano ba pangalan nito? Yung mga Sri Lankan, mga Vietnamese. Wala naman akong nakasama na may mga amoy talaga, mga Indiano sa Bangladeshi. Pero yung yung Sri Lankan, iniisip ko nga yung mga Sri Lankan na nakasama ko, hindi naman sila, para lang ng mga Pilipino yun, mga Sri Lankan. May itim, merong mga may itim, yung mga sobrang itim. Pero hindi sila yung mabaho, hindi. Siguro, baka may nakasama si Kulaong sa Saudi, kasi nag-Saudi yan, baka may nakasama siyang ganun. Pero di ba hindi yan, porque alam mo na ganun parang lalaitin mo na yung mga taong ganun, yung tao. Di ba? Ito, dito, pagpapatunay lamang to na si Kulaong ay isa talagang isa talagang tao na wala talagang empathy. Yung sympathy kasi, simpatya yun. Yung empathy, iba pa yun nakalimutan ko na yung kung ano yung empathy. Pero yung parang ang ng empathy, ito na nga. Okay, para hindi ako maligaw.
Ito po yung kakayahang umunawa at makiramay sa nararamdaman ng ibang tao. Parang inilalagay mo ang sarili mo sa sitwasyon nila. Yung pala yun, yung empathy. Kung ako nasa kalagayan mo, ganito rin siguro ang mararamdaman ko. Yun yung simpleng paliwanag. May kaibigan kang nawalan ng trabaho, hindi empathy. Okay lang yan, makakahanap ka rin. Ang empathy, ang bigat niyan, nakaka-stress talaga mawalan ng trabaho. Gusto mo bang magkwento? Yan, merong iba't ibang anyo na empathy daw. Emotional empathy, cognitive empathy, at compassionate empathy. Sa madaling sabi, naiintindihan, nakikiramdam, handang umalalay. So paano magiging pilantropo o paano magiging mabuting tao ang isang pulaong, 'di ba? Kung ganyan ka magsalita sa kapwa mo. Yes, hindi mo sila kalahi. Hindi natin sila kalahi. Pero dapat mo ba silang babuyin ng ganyan? Alam niyo, isa sa mga napakababait na nakakasama ko sa trabaho sa Malaysia, Nepalese. Ang babait. Sabi ko sa inyo, ang sasaya nilang kasama. Ang harot. Talagang kapag nakaklose mo, talagang yayakapin ka, bibiruin ka ng gugulatin. Kaya parang mga Pilipino lang din. Tapos brother ang tawag sa'yo. Actually lahat naman, karamihan naman, Bangladeshi, mga Indian, Bangladeshi, yan, mga tawag talaga brother, bro. Mga Indian. Wala akong sila Mukesh, etong sila Rijad, mga ganyan yung mga nakasama ko eh. Si Roy, yung Bangladeshi na ko siya, assistant ko kasi ako yung supervisor ng bar sa taas, bar sa taas sa bar sa baba. Ngayon, tong si Roy, siya yung siya yung ko dito sa kape. Kasi barista po ako ng kape. Gumagawa ako ng latte, cappuccino, flat white, mocha, nagko-copy etching ako, na din ako, nakalimutan ko na tawag doon. Nagde-design ako ng mga ibon, mga puso, ganyan sa kape. Kumbaga, yung amo ko, ako na yun kasi matagal ako doon, tapos pinag-training niya ako ng barista course, 3 months. Kumbaga, parang ako'y ginawa niyang supervisor. Ngayon, dun sa taas, meron din kaming mga barista naman sa alak. Ko rin yun. Ako rin ang nagbibilang ng stock. So, mga parang, na rin, parang manager na rin yung galawang ko. Pero, karamihan ng kasama ko Indian. Ang mga matitigas pa nga ulo, mga Pilipino eh. Kasi syempre, porke Pilipino ko, parang, natin to, tropa naman natin to si Mac eh. Pero ang mga talagang pasaway doon, ang mga Pilipino pa. Pero yung mga Indian, sunod ka agad, sabihin ko lang, ayusin mo yung stock na to, hanapin mo to, kulang tong stock mo kagabi, kulang ang bilang mo ng aquapana, kulang ang bilang mo nitong, red wine, white wine. Mga ba, mas masarap pang kasama sa totoo lang, yung mga ibang lahi. Nepalese talaga sa Bangladeshi, Indian, yan ang mga okay. Pero yung mga Iranian, medyo mga parang matatapang, mga antipatiko, saka parang ayaw mautusan. Pag inutusan mo, parang galit eh. Siyempre, di naman may iwasan na di mo mautusan. Kung may pinapagawa sa'yo boss mo, siyempre, ipapasa mo yung dapat na gagawin mo. Papagawa mo sa iba para masunod mo yung boss mo. Yes, Ate Bergie, prejudice ang self-proclaim na gwapo at mabango. Masyado na kasing hibang si Kulaong sa mental na bagsak niyan. Hindi nakakakain at nakakatulog sa kakaisip. Chodor. Just walk, mga Burmese, mababait din. Mga taga-Burma. Raymark, Kulaong amoy hito, amoy dahak. Racist ang pusang gala. Yun. Racist nga, ate.
Mangmang yan si Kulaong, di niya alam pinagkaiba ng mga lahi. Humanities kasi. Jaswok. Sa ibang lahi, ang amoy daw natin ay parang isda, sabi ni Pink Butterfly. Kuya Henry, kami nga nahihiya kasi ikaw pinaka dito sa Pinas. Ate Michelle, mas mahiya ka sa mga Pilipino Kulaong, pagmumukha mo pa lang ang baho na. Alam niyo sa sa tawag dito, sa ating mga Pilipino talaga pagdating sa abroad, tayo yung pinakamabango para sa kanila. Bakit? Kasi lagi nila tayo nakikita pagpapasok bagong ligo. Meron iba hindi naliligo talaga. May nag-endorse na kay Kulaong, Inidoro at Labadiba. Nangyaka ka, Kuya Asagani Almasan, pati ba naman Labatiba, napasok mo pa dyan? Racist at stupido mo. Sa panahon ngayon, ganyan ka pa rin. Pero, mas magaling ako at mahusay, mas matalinhaga ako magtagalog sa'yo. Now, sino ang mas estranghero o foreigner sa atin dalawa sa bansa na ito? Eh di hamak naman na mas may naibibigay akong awareness at knowledge sa mga tao, lalo na tungkol sa'yo. Putang ina! Ang sakit, no? Bansa mo na to, ginaganyan ka pa. At least ako, nagyabang ako, putang ina, minahal ako ng taong bayan, buong Pilipinas yung tinulungan ko, di ba? Bansa mo na to, hindi mo pa magamit ng ayos ang lingwahe na Tagalog. Putang ina! Noong panahon na nakapanayam ni MG, ang anak ng mga naging kasintahan ni Casper, Pinipilit ni Makagago na binigyan niya ng script yung bata, yung inaanak ko, para magsalita ng against sa kanyang ama. Pakinggan uli natin, ha? Walang manamang po. Siguro bukas pa po. Hindi ko to mag-gets kung anong script yun, Kulaong. Paano naging script? Oh, kamot ulo! Wala pa naman po. Siguro bukas pa po. Oh, bukas pa! Putang ina, kamot ulo! Putang ina mo! Hindi kumagat yung ano mo! Hindi kumagat yung script mo, Ang pinupunto dyan yata nung bata baka bukas pa siya papagalitan ni Casper o may sasabihin si Casper. makagago! paulit-ulit ho, parang sirang puwet na plaka, mga kahom. Yun yung Labatiba. Kapag may sakit ka, kapag ikaw hindi madumi, yun, laxative.